Saan ka napupunta? Uuwi na. Mabilis na bumangon si Ren sa sinabi ni Althea. Hindi niya alintanang hubad na katawan na humarang na sa bukas na pintuan. Namula pang mukha ni Althea sa hiya na hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Paano? Nakalantad pa rin sa mga mata niyang hubad nitong katawan. Anong uuwi na? Hindi ba't may usapan pa tayong pupunta ng club? Lihim na napamura na sa isip niya si Althea. Matapos siya nitong pagurin, aayain pa siya nitong lumabas. Ang buong akala ng babae hindi na ito tutuloy, lalo pat pagod na sila ngayon. Ngunit mukhang nagkamali ata siya. Magbibihis lang ako at aalis na tayo. Dagdag pa ni Renz na may bantang mga mata. Oras na tangkain ni Althea na piliting takasan siya. Saglit lang, nais pa sanang magreklamo ni Althea, pero itinikom na lang niya ang bibig. Pagbibigyan na lang niya ito para matapos na't hindi na mangulit. Wala na rin naman siyang lakas para makipagtalo na sa bandang huli ay hindi rin naman siya pakikinggan nito. Tara na Althea. Tila ba walang anumang nangyaring aya ni Renz. Tahimik ang naging biyahe ng dalawa habang patungo ng club. Walang sino man sa kanila ang nagtangkang magsalita o magbukas ng usapan. Pagpasok pa lang sa loob noon ay kagad na silang inasikaso ng waiter. Kilalang tao si Renz kaya ano pa bang aasahan doon? Siyempre, VIP nila itong customer na kailangan ng VIP room at VIP treatment. Ilang beses na sinulyapan si Althea ng mga matang na staff ng club na mapanghusga. Dala lang ng kahihiyan kaya hindi na nagtanong ang mga ito kung ano niyang business tycoon na si Lawrence. Sino ba naman ang hindi pagtitinginan doon kung napaka out of place ng suot niyang damit? Ang layo noon sa mga babaeng gaya niya na ready na pumartit magpariwala sa gabing iyon. Wala ba talaga sa plano mong uminom, Althea? Pangtanggal lang ng pagod. Kahit ilang shot lang, mariing umiling si Althea. Ito ang hiling ni Renz na hindi niya mapagbibigyan. Hindi bali ng magalit ito. Ang mahalaga ay safe ang batang nasa loob ng sinapupunan niya. Bakit pala? Sabihin mo sa akin ang dahilan para naman maintindihan ko. Hindi masabi ni Althea ang rason at paniguradong magkakagulo sila dito. Ayaw naman niyang humantong pa sila sa puntong iyon. Siya na lang ang didistansya at mag-a-adjust. Huwag mo na akong pilitin, Renz. Wala ka ring sagot na makukuha. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita dito hanggang sa makauwi ka. Nagkibit balikat lang si Renz. Hindi na rin pinilit na umamin si Althea. Gagamit lang ako saglit ng restroom. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Tumango si Renz. Sinundan ng mga mata ang paglabas. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Na ang ginawa nila, pinilig niya maalalang ulo sabay lagok na doon ng alak. Hustong labas ni Althea ng VIP room upang magtungo sa restroom siya namang pasok ng grupo ni na Margarita. Marami itong kasamang hindi familiar ang mukha kay Althea. Althea? Hindi makapaniwalang tawag sa pangalan ng babae. Gulat na gulat si Margarita nang makita ito dito. Ang buong akala niya kasi pulubi na ito wala na ni Singkong Duling para lustayin sa mamahaling club na kagaya ng lugar na yon. Anong ginagawa mo dito? Medyo nakakainom na ito. Halatang uminom muna sila bago pumunta sa club. Napangiwi na si Althea. Nais pa sanang magtakip ng kanyang ilong. Ikaw pala yan, Margarita. Oops, don't talk to me in a casual way. Alam mo hindi naman tayo close. Lagay ni Margarita ng daliri sa bibig niya. Naisa nang paikutan ni Althea ng mga mata niyang hilaw niyang sister-in-law na mahilig mag-party. Naisip niya na ano kayang gagawin nito oras na malamang nanditong kapatid nitong si Renz. Takot ito sa kuya niya kaya paniguradong aayos ito kapag nalamang naroon si Renz. Nai-imagine na niya kung anong reaksyon nito kapag nagkataon. Kilala mo siya, Margarita? Tanong ng isang lalaki na malagkit ang tingin kay Althea. Ipakilala mo naman ako. Kulang na lang ay mapa-smith si Thea. Bukod sa hindi niya tipong mukha nito'y halata ring napaka-playboy. Hindi niya rin gustong paraan ng pagtiting ng estrangherong lalaki. Hindi mo nga pala siya kilala, Josh. Natatawang wika ni Margarita. Magsasabi ba niyan ako sa'yo kung kilala ko? Huwag kang ang bobo. Ang gandang babae mo pa naman. Hindi niya nagustuhan yun ni Althea.
Bagamat natin na good terms sila ni Margarita, hindi niya pa rin kayang hayaan na lang itong ibuli na kung sinong Poncio Pilatos sa harap niya. Hoy, Josh naman, ayusin mo nga yung pananalita mo. Naging pasmado na naman yung bibig mo. Nagtawanan ng grupo nila. Ang mga kasamay tuluyan ng humakbang sa table na nakalaan sa kanila. Sina Josh at Margarita na lang ang naiwan doon. Padaan, gagamit ako ng restroom. Hindi pinansin ni Margarita at Josh ang sinabi ni Althea. Bagkus ay masumarang pang dalawa sa daanan. Naririndi na sa malakas na music na napahawak na sa sentido si Althea. Sobrang sakit na noon na parang anumang oras ay tuluyang sasabog. Saan ka pupunta? Kinakausap ka pa namin. Huwag kang ang bastos, Thea. Pilit pang nagtimpi si Althea kahit sobrang napipiko na siya kay Margarita. Hindi siya pwedeng sumabog at mawala sa sarili niya. You know what? Anong kwento about dito kay Althea? Ha, Josh? Napakamalas ng babaeng ito sa lahat. Siya ng pinakamalas na taong nakilala ko. Tinuro pa roon ni Margarita sa Althea. Umigting ng panga ni Althea. Hindi na niya gustong tabas ng dila ng babae. Hindi na ito nakakatuwa. Imagine mo, sunod-sunod ang dagok ng mundo sa kanya. Nalugi ang business nila nang dahil sa ama niya. Namatay ang papa niya. Tapos yung mama naman niya, nabaliw. And you know what? Kung ano ang yung pinaka-worst sa mga nangyari? Margarita, warning na tura ni Althea. Hindi sa nahihiya siyang malaman ng ibang tao yon. Nagagalit siya dahil harap-harapang niyuyurakan ng pagkatao niya. Hindi naman dapat yun maging big deal at issue sa kanya. Kaya lang walang respeto si Margarita. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako basta gumagawa kahit na tigilan mong pakikialam sa buhay ng iba. Pasalamat kang buo pa kayo eh. Maayos ang pamilya mo. Baka kung nagkapalit tayo sa'yo na puntang pinagdadaanan ko. Baka gustuhin mo na lang na sumuko ko hindi kaya naman ay magpatiwakal. Humaglapak na ng tawa si Margarita. Siyempre, hindi naman niya gets ko anong naisabihin ni Althea. Dahil wala naman siya sa pwesto nito. It's not gonna happen to me, Althea. Alam mo kung bakit? Magkaiba tayo ng breed. Ako ay pure at ikaw ay half-half. Half na mala sa lahat ng bagay. Pinili na lang ni Althea ng talikuran sila. Ngunit pag-ikot niya ay nakita niyang hinarangan na siya ni Josh. Doon niya palang napagsino ang lalaki. Kilala niya ito. Bukod sa sikat itong playboy, sugarol, lasenggo. Lahat na lang yata ng negatibong trabaho ay pinasok na nito bilang libangan dahil mayaman. Oops, saan ka pupunta? Hindi mo kami pwedeng basta talikuran, baby. Dumipa pa ito para hindi siya makadaan. Nagngit pang loob ni Althea. Napipikon na sa lalaki. Magkano ka ba sa loob ng isang gabi? Kaya kong doblehin o triplihin ang halaga ng katawan mo, baby. Pilit ng ngiting nilingon ni Althea si Margarita. Hindi na siya natutuwa. Gusto niyang sawayin ni Margarita ang lalaki at baka hindi siya makapagpigil. Iba yatang pagkakilala ni Josh sa kanya. Malamang ikagagawa na naman niya ni Margarita. Siniraan na siya nito dahil kung hindi naman ito aaktong bayaran siya. Sorry, hindi mabibili ng perang halaga ng katawan at pagkatao ko. Come on, Althea, you need money. Umayag ka na. Galante yan si Josh. Piko na natawa na si Althea. Iba talagang magkapatid. Namumuro na sa kanya. Yung isa gusto siyang gawing personal massage therapist. Itong isa naman ay binibenta na siya. Wait, umaasa ka bang aayos pang relasyon mo? Naku, huwag mo nang pangarapin yun. Masaya na siya kay Eleanor. Alam mo naman yun, di ba? Sagad na sa butong inis ni Althea. Margarita, I am warning you to mind your own business. Huwag mo ko pakialaman. Huwag mo sagarin. Huwag ka nang umarte. Aalagaan ka ni Josh. Ibibigay ang lahat ng gusto mo. Bakit hindi na lang ikaw? Ikaw ang nakaisip niyan, hindi ba? Hindi ako. Habang nakatitig ang aruganteng mga mata ni Josh kay Althea, lubos pa siyang humanga sa babae. Josh is not used to rejection too. Mula sa mayamang angkan kaya ang lahat ay kaya niyang makuha, gamit lang ang pera ng pamilya. Hindi siya papayag ng isang kagaya lang ni Althea ang tatanggihan siya sa gusto niya. Nakakalokong umangat ng gilid ng labi ni Josh.
Hindi na makahintay na matikman ang katawan ni Althea. Nakita niyang porselanang kutis nito, kaya pipilitin niya itong makuha. Tama si Margarita, magaling ako mag-alaga. Huwag kang mag-alala, humakbang na ito papalapit sa kanya. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan ng marumi mong kamay? Abat, matapang ka. Kaya siguro matapang yan dahil may makukuha yung malaking pera sa pamilya namin. Ang galing niya maghabi ng mga kasanungalingan eh. Hindi yun pinansin ni Josh. Ang tanging goal niya ngayon ay yung maikamang katawan ni Althea. Sabi nang wag mo kong hawakan. Nakakadiri ka. Isaksak mo sa baga mo yung pera mo. Hindi ko yan. Nakita mo yun, Margarita? Pumapalag siya. Matigas. Hindi makapaniwalang tura ni Josh. Ang lakas ng loob. Ang buong akala ni Althea si Renz ng pinakamasamang taong nakilala niya. Mali siya. May sasama pa pala sa pag-uugali ng asawa niya. Bakit ang hirap mong pakiusapan? Sumeryoso ng tono dito ni Josh. Ilang sandali pa'y bakas ng galit na nakarehistro sa mukha ng lalaki. Gusto mo bang kalad ka rin pa kita? Kinilabutan ni si Althea sa banta ng lalaki. Nawala na rin ang kagustuhan niyang gumamit ng restroom. Parang gusto na lang niyang magtatakbo pabalik ng VIP room kung nasaan sa Renz ngayon. Ngunit paano niya ito gagawin kung may nakaharang? Tiimang bagang na umayos siya ng tayo. Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo at papaintindi na hindi ako bayarang babae. Ang hina rin ng kokote mo. Anong silbi ng pera mo kung ganyan ang utak na meron ka? Makahulugang nakatingin si Josh at Margarita sa huling tinuran ni Althea. Halatang hindi na nila gustong naging tabas ng dila ni Althea. Hoy Althea, huwag ka nangang choosy. Hindi mo yata alam kung gaano kagalante at kayaman niyang si Josh. Baka magbuhay prinsesa ka pa o donya. Oras na pagbigyan mo siya sa gusto niya. I-grab mo na. Huwag mo na pahirapan ang sarili mo magtrabaho. Doon ka na sa easy money. Ayan na si Josh sa harapan mo. Palalagpasin mo pa ba ha? Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Total ikaw naman ang may gusto. Asik ni Althea na sobrang bad trip. Napaatras na si Margarita. Hindi niya inaasahan na babarahin siya ni Althea. Ang akala niya kakayan-kayanan na naman niya ito porket mag-isa lang. Gaya ng dati na hindi ito lumalaban. Sa ating dalawa, mas ikaw yata yung mas kailangan ng pera at hindi ako. Huwag mo kong pakialaman. Di wow, ako na nagmamalasakit, ako pang mali. Ikaw din, baka sa bandang huli pagsisihan mo yan. Hindi na maipintang mukha ni Althea. Parang wala na sa tamang katinoan ngayon si Margarita na pati ba naman siya yung magagawang taluyin. Kung isumbong niya kaya ito sa lolo nila, malamang hindi lang grounded na parusang aabutin niya. Oras na makarating ito sa matanda. Over my dead body. Mariing sagot ni Althea ang hindi nagustuhan ni Josh. Ereto mo na lang ang sarili mo dyan. Bakit? Mas bagay kayong dalawa eh. Nagpanting ng tenga ni Josh na kagad nagpataas ng dugo niya para kay Althea at umubos ng pasensya niya. Kumuha na siya ng alak sa tray ng dumaang waiter na walang nagawa nang makilala kung sino ang gumawa. Marahas na tinapon yun ng lalaki sa paanan ni Althea. Maingay niya nabasag ang baso. Mabuti na lang din na hindi ito tumama sa paan ni Althea. Kung nagkataon, wasak sana yun. Sira ulo ka ba? Sigaw ni Althea ang nalalaki na doon ang mga mata. Nalunod ng malakas na music ang tinig niya. Hindi rin nag-abalang mga nasa paligid nilang napansin sila. Tanging ang waiter, si Margarita, Josh at siya lang ang may alam na mga nangyari. Hindi ka mapakiusapan eh. Ganting sigaw ni Josh na maras na siyang hinawakan sa isa niyang braso na halos mapilipit na sa sobrang higpit. Humalgalpak lang ng tawa si Margarita. Tuwang-tuwa sa reaksyon ni Althea na halatang wala nang kawala kay Josh. Gusto mo bang masaktan muna bago pagbigyan ng gusto ko ha? Nanuyo ng lalamunan ni Althea. Iba ng kutob. Oras naman laban siya o magmatigas baka kung ano pang gawin nito sa kanya. Susubukan na lang niyang makipag-negotiation. Bitawan mo ko, mag-usap tayo. Nagbago ng isip ko. Ayoko na makipag-usap lang kung pwede naman kitang makuha gamit ang dahas at matikman ng hindi naghihirap. Dahas? Kumalabog pang puso ni Althea. Worried na siya sa walang muwang na batang sinasapupunan niya. Baka kung ano pang mangyari dito oras na may gawing masama si Josh. Lasing pa naman ng lalaki. Ang mga ganitong tao ay mahirap kausap. Let's talk. Ngayon pa?
Ubus ng pasensya ko, ayoko na makipag-usap lang. Humigpit pang hawak ni Josh sa braso niya. Dama na niyang hapdi noon pero hindi niya magawang magreklamo. Althea felt harassed. Margarita, baling niya sa sister-in-law niyang mataman lang na nakatingin. What? Kailangan mo ng tulong? Patutsada nitong nanghahamon. Napamura na si Althea sa isipan niya. Masyado siyang payat para labanan. Ang puwersang binibigay ni Josh upang hilahin ang katawan niya. Gusto niya sanang tumakbo upang takasan to pero masyado maraming mga tao. Magawa man niyang makatakas, hindi rin makakalabas. Mahuhuli rin siya kaagad. Unless sa Renz ay lumabas at makita sila. Huwag ka na magmatigas, wala ka rin namang magagawa. Mauubos lang ang lakas mo. I-save mo na lang yan para mamaya. Maliwanag ba? Ngisi pa sa kanya ni Josh. Althea, I never thought na makakaya mo rin palang magpagamit sa iba. Well, ano pa nga bang aasahan ko sa'yo na mukhang pera? Lahat gagawin mo pagdating sa pera. Humalokip-kip pa si Margarita. Anong pinagsasabi mo? Pinipilit pa rin ni Althea ang kumawala. Nagbabaka sakaling bibitawan siya pero higit pa doon ay parang malabong mangyari ang iniisip niya. Kadiri ka, sana makita to ni kuya nang sa ganun ay mas kamuhian ka niya. Turon pa nitong umiling-iling. Alalahanin mong hindi ka palubos na malaya, Althea. Nakatali ka pa. Nasisiraan ka na rin ng ulo, Margarita. Kung tinutulungan mo kung makawala, hindi ba itong gusto mo? Ang mapahamak ako? Ikaw pa nagtutulak na maging, shut up, Althea. Ang sabihin mo malandi ka. Pakipot ka pa. Ang totoo, may nakatago kang kakatihan. Hindi na nagulat si Althea sa mga naging paratang pa ni Margarita. Kung sumang-ayon ka na lang kanina sa gusto ko, edi sana hindi na tayo aabot sa puntong ito. Ngisipan ni Josh na halatang bingin sa lahat. Dumukwang pa ito palapit sa mukha niya. Ganun na lang ang pag-iwas ng mukha ni Althea. Parang gusto niya masuka sa kakaibang amoy ng hininga niya. Hindi niya na napigil ang mapaduwal. Tinakpan na niya ang ilong. Bagay na mas kinagalit ni Josh dahil sa napansing asta niya. Napamura pa ng ulit-ulit sa Althea sa isip niya kasabay ng mabilis na pag-ikot ng paningin niya. Nahihilo na siya sa patay sindit malikot na ilaw. Idagdag pang malakas na tugtugan. Hindi siya makapag-isip ng maayos kung paano tatakasan ng lalaki. Hindi ka kasi mapakiusapan, di ba? Paninisipan ni Josh. Sabay basa ng labi nitong bukod sa maitim ay nanunuyo. Sa loob ng VIP room may matamang naghihintay sa Renz. Panay ng sulyap niya sa nakapinid na pintuan. Ilang minuto na mula nang umalis si Althea upang magbanyo. Sinulyapan niya ang bag nitong naiwan sa upuan. Naisip niya na hindi naman siguro to tatakas. Hindi kaya alibay niya lang yun? Dumukwang si Renz at kinuha ang bag ni Althea. Binuksan niya yun at nakahinga siya ng maluwag na makita niyang nandun ang wallet nito at ang cellphone. Sigurado siyang hindi nito intensyon na iwanan siya. Dahil kung sa simula'y plano niya, dapat idala niya ito papunta ng banyo. Baka mahaba lang ang pila. Nang medyo malingat si Josh sa ginawang pagtalikod ni Margarita sa kanila, ay sinubukan ni Althea na tumakbo. Subalit naabutan siya ni Margarita at kaagad na hinila sa buhok. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Balak mo talagang tumakas, ha? Margarita, bitawan mo ko. Hindi siya nito pinansin. Nakarating na lang sa pwesto nila sa Josh at muli silang hinawakan sa kabilang braso. Mas mahigpit yun kumpara kanina. Tinabunan ng masamang tingin ni Althea si Margarita nang ngumisi lang. Sa tingin mo, nakakatawa pa tong ginagawa mo. Kung isumbong kaya kita sa lolo mo. Go, Althea, magpakampi ka. Sa tingin mo ba may pagkakataon ka pang makausap si lolo? Wala na. Sigurado ka dyan? Pinilit ni Althea na maging matatag kahit pa gusto na niyang maiyak sa sakit. What do you mean, Althea? Nasa loob ng isa sa mga VIP room si Renz. Magkasama kami ditong pumunta. Sa tingin mo palalagpasin niya to kapag nalaman niyang, nagpapatawa ka ba? Bakit naman isasama ka ni kuya dito sa club? Nagkibit balikat lang si Althea. Imposible, huwag kang gumawa ng kwento para makatakas. Hindi mag-aaksaya ng panahon sa'yo si kuya. Napaayos na ng tayo si Josh. Teka lang, sinong kuyang sinasabi niya, Margarita? Sa Lawrence ba? Anong relasyon meron silang dalawa? Ilang sandaling naglaban ng tingin si Margarita at Althea. Maya-maya mapang-amok na tungti si Margarita. Sa tingin mo, tutulungan ka ni kuya? Sigurado kung kahit makita ka niya, ipapanoorin ka lang niya. Alam mo kung bakit? Dahil wala ka namang silbi sa kanya.
Mula pa lang sa simulay si Eleanor ng pangarap niya. Alam na yun ni Althea, ngunit bakit yung ibang taong nagsasabi sa kanya, iba ang sakit na dulot nun. Panakit butas ka lang naman niya. Katulong lang ang tingin niya sa'yo, Alila. Hindi mo pa rin ba makuha yun hanggang ngayon, Althea? Iniisip mo ba talagang na minahal ka ni kuya, ha? Halos mangalit ng ngipin ni Althea sa pagtitimpi. Alam na rin niyang bagay na yon. Hindi na kailangan pang sabihin ng paulit-ulit. Isa pa, ngayon pa talagang may ibang taong nakakarinig. Iba rin talaga si Margarita. Pinaglaruan ka lang din ni kuya, ginamit. Kailan mo yun maiisip? Gulantang na nagpalipat-lipat ang tingin ni Josh kay Althea at Margarita. Hindi siya makapaniwala sa anumang naririnig. Hindi lang basta magkakilalang dalawang na gaya ng inaasahan niya. May iba pa pala silang koneksyon. Kaano-ano siya ng Kuya Renz mo, Margarita? Pwede sagutin mo ko? Hindi pa rin sumagot si Margarita. Isa ba siya sa mga laruan niya? Parang naghilom na sugat na muling nabuksan ang bawat salitang yun kay Althea. Mahapdi, bumabalik ang sakit kahit na hindi niya naman gusto. Dati pa yun, Josh. Hindi na ngayon. Parang basura na siyang binitawan ni kuya kaya you can have her for yourself. Hindi na siya mahalaga. Sobrang pagtitimpi pang ginawa ni Althea upang huwag sumabog doon. Inisip pa rin niyang batang nasa sinapupunan at baka maapektuhan. Kailangan niya maging kalmado. Huwag kang matakot na angkinin siya. Dapat nga magpasalamat pa siya sa'yo dahil nandyan ka na handa siyang saluhin kahit na marumi siya. Umaabot na sa sukdulan ng galit ni Althea. Makikita yun sa nakakuyom niyang kamao. Kung mabibigyan lang siya ng pagkakataon, malamang ay kanina niya pa kinalbo ang hipag niyang hilaw. Pala desisyon kasi ito. Ginagawa siyang bobo, walang silbi, mangmang, walang alam sa mundo. Margarita, binabalaan kita. Tinawanan lang siya ng babae. Muli pang lumingon kay Diyos na may iba ng kahulugan ng sinasabi ng mata. Tama ng dada, baby. Huwag kang mag-alala, paliligayahin kita. Yung tipo makakalimutan mo na kilala mong kuya ni Margarita. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Althea. Mukhang desidido talagang lalaking maikama siya. Hindi yun pwedeng mangyari. Kay Renz lang siya magpapagamit. Sa lalaking lang siya bubukaka. Talaga? Baka mamaya hindi ka magaling sa kama. Nakakahiya ka lang. Siyempre ikukumpara kita sa kanya. Si Renz kasi sobrang galing niya. Nagagawa niyang maras na siyang kinaladkad nito. Hindi na pinatapos pa sa sasabihin. Tara na, subukan na natin. Binalot na ng kakaibang takot ang mukha ni Althea nang magawa na siyang ilabas nito ng club. Hindi sila sinita ng mga guard kahit pa nakita ng mga itong nasasaktan siya. Bitawan mo ko. Ano ba? Bitaw! Kahit ano pa kiusap ni Althea para naging binging ahas lang si Josh na sobrang excited na. Iniisip pa lang niyang makakatikim na bagong putahe parang tutulo ng laway. Margarita, humanda ka. Pagsisisihan mo ginawa mo sa akin ng bagay na to. Lintik lang ang walang ganti. Humanda ka dahil babalikan kita. Humalakak lang doon si Margaritang aliw na aliw habang papalayo sila. May malaking ngiting nakasukbit sa labi na animoy nanalo na sa laban. Yun ay kung makakaya mo pang makawala sa poder ni Josh. Si Josh pa ba? Hindi yan titigil hanggat hindi kanya pinagsasawaan, hindi kanya pakakawalan. Good luck, Althea. Tumalikod na to. Walang pagsisising humakbang patungo sa kanilang grupo upang muling doong uminom. Nasaan si Josh? Umuwi na, nakahanap ng bagong toy. Kilala niyo naman yon. Ayaw nang inistorbo siya kapag may laruan. At sino naman ang kawawang nilalang na nanatipuhan niya? Taga dyan lang sa tabi-tabi. Huwag kayong mag-alala, deserve niya. What do you mean, Margarita? Wala akong ibang ibig sabihin. Sa halip na pakialaman natin si Josh, bakit hindi na lang tayo magsaya? Let's drink. Uminom tayo habang may alak at magpakasaya ngayong gabi. Sinang-ayunan niya na lahat ng nasa table. Maingay pa silang nag-toast. Hindi mapalagay at kanina pa sa Renz pabalik-balik ng lakad sa loob ng VIP room. Iba ng kutob niya sa matagal na pagkawala ni Althea. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Una, nakakuha pa rin ito ng pagkakataon upang takasan siya kahit na iniwan ito ang sling bag. Pangalawa, may masamang nangyari sa kanya habang patungo ng banyo. Saan na ba kasi siya pumunta? Ginulo ni Renz ang kanyang buhok. Hindi alam kung lalabas na siya ng room at hahanapin to o maghihintay pa siya ng ilang minuto.
Putragis naman Althea, bakit wala ka pa rin dito hanggang ngayon? Nakailang parot-parito na siya sa may pintuan. Tinitimbang ang dapat gawin. Sa huli pinili niyang lumabas. Dumiretso siya sa banyo ng mga babae kahit na pinagtitinginan na siya ng ilang mga babaeng labas-pasok sa loob. Alumpihit sa desisyon kung magtatanong ba siya o muli pang maghihintay lang sa bungad nun. Miss, may tao pa ba sa loob? Marami, ganito katangkad na babae, may suit siyang black office coat. Hindi ka pansin-pansin at wala mga kasamahan na lang namin ang nasa loob ng restroom. Malakas na napamura si Renz. Ang malamang wala si Althea sa loob ay nakakadagdag pa ng stress. Tangina, nilayasan niya ba ako? Nagtatalo ng puso't isip ni Renz sa totoong nangyari kaya naman lumapit na siya sa guard. Muli siyang nagtanong at dinescribe ang itsura ng babaeng hinahanap niya. Sorry sir, sa dami ng mga taong lumalabas at pumapasok, hindi ko na pumatandaan kung nakita siya. Napahilamos ng mukha si Renz. Problemado na siya. Dama niyang may mali, hindi siya basta iiwan ni Althea doon ng walang dalang gamit. Kakailanganin niya ng pera. Ano siya, maglalakad lang pa uwi? At isa pa, mahalaga sa babae ang cellphone. Binabagabag pa siya nang isiping baka may ibang nangyari sa asawa niya. Sir, may CCTV kami sa labas ng club. Baka gusto niyo panoorin. Malay mo makita mo siyang lumabas. Sige, sana ko pwedeng lumapit. Tumawag ng isang kasama ang guard at pinasamahan na siya. Ganun na lang ang takot na rumihistro sa mga mata ni Renz na makitang may isang lalaking sa pilitan siyang hinihila. Naikuyom niyang kamao. Masyadong madilim ang kuha kaya hindi niya mamukaan. Pero alam niyang si Althea ang babae doon dahil sa suot at damit at lakad nito. Paki-zoom sa part na to. Sinunod yun ng guard. Ang animal, ang lakas na loob niyang hawakan ng isang bagay na pag-aari ko. Malilintikan siya sa akin. Nahihintakutang napatingin sa kanyang guard na kasama ng ilang beses niyang sinuntok ang kamao sa likod ng pinto ng surveillance room. Hindi na nito nagawang magtanong kung nakita ba nilang hinahanap. Kailangan niyang mahanap sa lalong madaling panahon. Britney. Pangalan niya ng sekretary niya na nabanggit lang sa piling okasyon. Bago pa sana lumalim ang gabi ay makita na siya o malaman ng area kung nasan siya. Hindi pwedeng sumikat ang araw na hindi siya nakikita. Sige po sir, huwag na po kayong mag-alala. Mahanap po natin si Mrs. Almeda as soon as possible. Yes please, gaya ng dati. Nakahanda ako magbayad ng kahit na magkano. Basta siguraduhin ng mga taong yun na bibigyan ako ng agarang balita. Inistorbo niya pa talagang sekretary sa dahilang siya lang ang may access sa ganitong uri ng trabaho ng tao. Maraming salamat Britney. Ano kayang mangyayari kay Althea ngayong hawak siya ni Josh? Mailigtas kaya siya ni Renz? Anong maririnig ni Renz kay Althea ang ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.